So ito mga troubleshooters, so napaka-basic. So aircon outlet po ito mga troubleshooters. Alam nyo ba na marami na po ang bumagsak sa NC2 exam nang dahil po dito mga troubleshooters dahil hindi po nila alam kung paano to ikabit. Kung isa kayo sa mga baguhan dyan na hindi pa naka-experience nito, ay panoorin po ninyo mga troubleshooters. Baka ito pa yung maging dahilan kaya bumagsak kayo sa exam sa NC2. So dito mga troubleshooters, sa nakikita po ninyo, may tatlo po siyang butas. So, para sa line 1, line 2, at saka sa ground. So, pag hindi po ninyo alam ang mga kahulugan nito, ay sigurado, posibleng magkabaliktad po ang pagkakonek ninyo sa wire. So, dito, may nakalagay na po dito ng mga coding. Yan o, may tagging na siya. N, yan po yung sinabi ko kanina na neutral. So, ito yung L, yung line. So, dito, ito naman yung symbol ng ground. So, dapat hindi po kayo dyan nagkamali mga troubleshooters. Dahil yung ground po, pag nabaliktad po yan, ay siguradong hindi po gagana. So, marami na pong bumagsak dito dahil mali po yung pagkakunik nila. So, ipakita ko sa inyo, kunikan ko ito ng wirings. Kita ko sa inyo yung tamang connection. Yung sukat nga pala nito mga troubleshooters, yung haba ng babalatan po ninyo, ito may guide po siya dito. 12 mm. Yan lang po yung sukat na babalatan po ninyo para ipasok dito sa butas. So yan mga troubleshooters, so yan yung ground. Yan yung connection na dito sa likod. Yan o. Yan yung symbol ng ground. So kakabit na natin dyan. May binalatan ako mga troubleshooters. Isukat natin kung tama ba. Yan o. Oh. Tama lang yung kanyang sukat. So, ganyan lang siya kahaba mga troubleshooters. Ipasok na natin yan. A few moments later. So, ayan na mga troubleshooters. Naipasok ko na. So, sa nakita po ninyo, ayan no. Yung wire natin, hindi natin makikita yung sobrang binalatan. So, dapat tama lang talaga yung haba para hindi makita yung binalatan natin mga troubleshooters, para hindi po siya delikadong hawakan dahil sa buong buo talaga yung naipasok natin. So, ito yung line natin. So, pwede natin ipasok dito, pwede ring dito. Parehas lang yan sila mga troubleshooters. Then, dito rin, yan o, yung marking sa ground. Yung dalawang butas na ito, parehas din yan. At saka dito naman sa neutral, itong dalawang butas. Kahit saan dyan nyo ipasok, pwede yan. Dahil parehas lang yan sila. Naka-connected yan. So, ganyan lang siya mga troubleshooters. Napakasimple lang po niya mga troubleshooters. Pero pag nagkamali kayo dyan, pag connect, ay sigurado hindi po siya gagana. Lalo na pag itong line ay dito nyo napasok sa ground. Or itong neutral, dito nyo napasok sa ground. Hindi po talaga siya gagana. Kabit na natin mga troubleshooters. So ayan, lagyan na natin yan ng takip. Ready na yung outlet natin mga troubleshooters. So ganyan lang siya kasimple mga troubleshooters. Testirin natin kung gumagana na. So ayan mga troubleshooters, may na-reading na tayong 236 volts. So pag nabaliktad natin yan mga troubleshooters, instead na na-connect natin sa line, na-connect natin sa ground. So subukan natin naman dito. So ayan. So magiging 0 siya mga troubleshooters. So wala siyang voltahe. Kung sakaling mga troubleshooters ang na-connect ninyo ay yung napagsama ninyo yung neutral at saka yung ground. So walang mangyayari na voltahe mga troubleshooters. Talagang hindi po gagana yung aircon ninyo. Kung sakaling yung line naman at saka yung ground, yung line at saka ground naman ang nagka-connecta, yan. So, ayan, may marireading siya mga troubleshooters. Pero hindi po yan standard mga troubleshooters. Although mayroon siyang na-reading na voltahe, pero mali pa rin po yan mga troubleshooters. Dapat yung line at saka neutral po talaga yung magkasama or line to line. So, dito sa amin, yung supply namin ng electricity po, 400 volts. So, line to line siya, 400 volts. Then, line to neutral, 230 volts, 230 volts or 220 volts. So pag neutral to ground naman ay 0 po siya mga troubleshooters, dapat 0 siya. So pag na-connect ninyo yung dalawa,
sa dito, yung terminal na to, ay sigurado hindi po siya gagana. So dyan po nagkakamali yung marami na mga estudyante pa lang na hindi pa sanay sa electrical. Marami po dyan ang bumagsak sa in-situ exam. Kaya dapat alam nyo po yan. Yun lang mga troubleshooter, sana nakatulong. Huwag po kalimutan na mag-subscribe po sa ating YouTube channel para po ma-updated kayo at may marami pa po kayong matutunan sa marami ko pang video na i-upload. Salamat mga troubleshooters. Thank you and God bless. Kung sakaling may natutunan ka na sa video na ito, mag-subscribe ka na para ganahan akong gumawa pa ng iba pang tutorial video.